Thank you, Jav. Bati mo na ako ng magandang gabi. Magandang umaga kung nasang parte ka man ng mundo ngayon. Patapos na ang 2025 at papasok na ang panibagong ng taon ng 2026. Guys, paano nyo tapusin ang 2025 at paano nyo sisimulan ang 2026? Ako para sa akin, we finish strong and start 2026 stronger. Alam niyo po, marami ng taon nang pumasok, marami ring taon din ang natapos. Alam niyo naman, pagka ganitong panahon, papasok na naman yung mga New Year's resolution. Sa tingin ko, ito na yung panahon para gawin natin makatotohanan kung ano man yung New Year's resolution mo, ano man yung mga pangarap mo, ano man ang gusto mo sa buhay, ano man ang mga gusto mong maganap sa'yo at saka sa pamilya mo. Alam niyo, ang pagsisimula kasi ng goals, so totoo lang, marami kang makakasama magplano kasi komportable yan, wala pang ganap, wala pang effort. Pero pagka-execution na, yan na yung medyo mahirap, medyo challenging. Kasi dyan napapasok yung tunay na trabaho, no? Tunay na hataw, tunay na training. Kaya lang, pagdating sa execution kasi, dyan pumapasok yung failure ulit, susubukan mo ulit, mag-fail ka ulit. Pero, huwag lang titigil, tuloy-tuloy lang. Kasi pasasaan pa ba lahat ng paghataw kasi papunta rin sa tagumpay. Meron yung tinatawag na Parkinson's Law. No? Minsan kasi, nag-goal tayo ng 6 months, 3 months, 1 year. Parang sa school lang. Parang ganito, ibig sabihin. No? Sa school, pag sinabi ng teacher o ng professor mo, natatapusin mo yung project mo o assignment mo in 1 week. Di ba? Marami sa atin gumagawa 2 hours before the submission. Ako, ginagawa ko yan, no? Pero, ang mas tama pala dyan, gawin mo na ng unang 2 oras pa lang, and then mahaba pa yung oras mo. Kasi ibig sabihin, kung sa una, no, pag sabi sa'yo ng assignment mo, gawin nyo in 1 week, gagawin mo siya 2 hours before, ibig sabihin, possible, pero natatapos natin, di ba? Kahit 1 oras na lang yan, 2 oras na lang, pag talagang hinapit natin, tinarbaho natin, natatapos natin. So, di ba mas maganda kung una pa lang ng taon, unang linggo, unang 2 linggo, unang buwan, yung 6 months na tatrabahuhin natin, i-squeeze lang natin na mas maikling panahon. Una pa lang, todo na tayo. Una pa lang. Jab! Kumusta mga audience natin? Okay, boss. May mga tanong dito, boss, kagad, no? Nag-private message sa akin. So, syempre, pag New Year's resolution yan, goal setting. Pero marami pa rin, ang tingin ko, mga downline niya to, marami pa rin ang hindi decided, kaya hindi makapagplano, hindi makapag-goal set, hindi makagawa ng resulta. Ano mga pwede makatulong daw, boss, para makapag-decide ng pagbabago sa 2026? Well, sa akin, ang pinakamagandang gawin yung maupo ka, isang umaga, walang maingay, balikan mo yung buhay mo, 2025, 2024. Kumbaga, yung mga bagay na maiisip mo, na pinagdaanan mo, ano mga meron ka, ano mga nawala sa'yo. Siyempre kasama din, iisipin mo rin din dyan yung mga bagay na pinagdaanan mo. Okay? Minsan, magandang kausapin mo yung sarili mo eh. Kausapin yung sarili mo na, ano ba talaga gusto mo? Sa mga nangyari na nakaraan, especially yung mga hindi magaganda, hanggang kailan natin gustong ganyan ng kwento? Hanggang kailan puro ganyang pangyayari ang nangyayari sa atin? So, minsan kailangan mo talaga ng acceptance eh. No, after nalista mo lahat yan, no, naisip mo lahat yan, mas maganda nga ilista mo sa papel. Then, tanggapin mo. Kung sa tingin mo, nagkulang ka or pumalpak ka noong nakaraang taon o ng maraming taon, kailangan mo una acceptance. Acceptance na nagkulang ka, tanggapin mo yon. Akuin mo yon.
At huwag mong isisisi sa mga pangyayari, sa gobyerno, huwag mong isisi sa flood control, huwag mong isisi sa lahat ng tao, lahat ng nangyari sa'yo. Lahat ng pagkukulang, akuin natin. And then, we move on. So, pag nalaman mo na ano yung mga nangyari sa'yo, natinanggap mo na, then we plan. Then we execute. Kaya lang guys, sa pagbangon kasi, sa pagbangon at sa pagbabawi, kadalasan yan mag-isa ka eh. No, kadalasan mag-isa ka sa dulo. Sa simula, marami kang makakasabay. No? Gusto mo umangat? Marami kang makakasabay sa pagplano. Kagaya na sabi ko kanina, pag execution na, yan ang challenging. Kasi dyan papasok yung tunay na hataw, tunay na ganap, tama? Tunay na sipag. Kaya lang, pagka andyan na yung trabaho, andyan na yung hataw, dyan pumapasok naman yung failure after failure. Kaya lang, anong klaseng tao tayo pag nag-fail? But okay lang mag-fail. Tao tayo. No? Pag nag-fail ka, ako ang masasabi ko lang dyan, pag nag-fail ka, tuloy mo lang. Sabihin may kulang. Hindi porke mahirap sa simula, ibig sabihin mali na. Tuloy mo lang. Kasi tinan nyo sa pag-akit kasi sa taas, parang condominium lang. Condominium o kaya bundok. Habang tumataas ang floor, 40th floor, 50th floor, 60th floor, pag hinagdan mo, no? Pag hinagdan mo yan, mas mahirap akitin yan. Nakakahingal, nakakapagod. Pero pagdating sa tuktok ng 60th floor, ano mas maganda view? 10th floor o 60th floor? Saan mas maganda view? Siyempre sa 60th floor. Iyon din ang paliwanag doon. Habang paakyat ka, pahirap ng pahirap at hindi lang yan. Pakunti ng pakunti yung kasama mo. Kasi, maraming ibang tao ayaw na yung effort eh. Ayaw na nila yung level na yun. Kaya mapapansin mo, sa pag-akyat sa taas, no? Hindi lahat, kasi hindi madali. Kasi kung madali yan, lahat nasa taas dapat. Marami kasing iba, gusto yung view. No? Gusto yung result, gusto yung view. Pero, ayaw naman nila umakyat. Sabi nga, di ba, kung bakit mo hayaang maging normal ka, kung pwede namang ikaw ang pinaka-the best. Di ba? Alam nyo, marami tayong pinagdaanan sa buhay. Kung ilang taon ka man ngayon, marami tayong experience. Sana, sa lahat ng failure din sa buhay, o setbacks, sana marami tayong natutunan. No? Actually, sa pag-akit sa buhay, para manalo ka, minsan kailangan mong matalo eh. Para sumaya, minsan kailangan mong harapin yung disappointment. Paano mo ma-appreciate yung lamig kung hindi ka dumanas ng init? Tama? Paano mo mararanasan yung sarap kung hindi ka nakaranas ng hirap? Kaya lang, yung discouragement, yung pressure, lahat yan kasama sa proseso. Mamahalin mo dapat yan. Mahalin natin yan. Kasi yan ang mag-aano sa atin eh. Yan yung mag-aano sa atin na magtutulong sa atin para mag-grow. Ako inisip ko minsan, kapag may hindi nangyari sa akin na gusto ko, inisip ko, hindi pa ako ready. Pag may hinihiling ako na gusto kong mangyari sa akin, hindi dumating, inisip ko, baka hindi ko pa siya ma-handle. Kumbaga, tignan natin yung anggulo na wag na tayong malo moral. Tignan natin yung anggulo na makakapagpa-inspire na lang sa atin para pag meron kang pinapresentan, hindi sumali. Instead na mainis ka at malungkot ka, i-challenge mo lang yung sarili mo. Challenge mo lang yung sarili mo na kaya hindi sumali, baka kulang yung presentation. Itong daliri mo, ituturo mo to hindi sa ibang tao. Hindi sa pangyayari, kundi sa sarili mo. Challenge ka lagi. Diyan, baka may iba tanong pa tayo dyan, ha? Ito, boss, isang upline din siguro, no? Ano daw ba yung attitude mo or habit mo nung distributor ka pa lang
sa negosyo, lalo na ngayon toward 2026, papasok tayo. Ano yung magandang i-adjust sa attitude or yung mga nakasanayan or habits? Well, sa akin, ang pinakamagandang unang gawin dyan, wag mo nang isipin or intindihin, no, lahat ng mga opinion ng ibang tao tungkol sa'yo. Kasi maraming ibang tao, maraming distributors, nagmamatter pa sa kanila yung opinion ng iba. Naalala ko dati, nagbebenta ako ng sabon, nagbebenta ako ng sapatos. So sinasabi nila, Jolox daw, Baduy daw, isang malaking kalokohan. Alam mo, isang blessing ng Diyos sa akin, no? Uno pa lang na-realize ko na dapat wala akong pakialam. Bakit? Kasi yung opinion nila, hindi ko kaya ipambili ng bigas. Hindi ko pwede ipambayad sa grocery. Kung sa tingin nila, magaling sila, edi wow. Kung sa tingin nila, sila na ibida, edi sila na. Hindi ako nabuhay para magpatunay sa'yo kung ayaw mo. Mas ang importante, focus ako kasi meron akong gustong marating sa buhay. Ako, totoo lang, wala akong pake. Wala akong pake sa sasabihin nila. Sa sasabihin ng mga malalapit sa akin. Basta ang mahalaga, focus ako sa gagawin ko. Saka, ang tagumpay, tinatrabaho yan. Tayo ang gaganap dyan. Tayo ang magpapawis dyan, tayo magpupuyat dyan, tayo marereject dyan. Tayo lahat yan. Walang ibang gagawa niyan para sa atin. Pwede ba yun? Merong taong marereject para sa'yo? Pwede ba yun? Kasama sa proseso yun eh. At ang proseso, hindi natin pwedeng dayain yan. Walang exempted. Marereject ka, pagkataunan ka, maiinjan ka, okay lang yan. Ang importante, sinubukan mo. Ang importante, ginaganapan mo. Ang importante, kinikilusan mo. Sa pag-angat sa buhay, alam mo, dapat yan, top priority. Kaya lang sa pag-angat, mababawasan ka ng kaibigan. Hindi dahil masamang tao ka, kung hindi, iba na ang priority mo. Mababawasan ng kaibigan kasi hindi lahat gusto mong puntahan. Marami kasing ibang tao, kalmado na kung nasan sila ngayon. Maraming tao, kontento na sa kung anong income nila ngayon, sa anong estado nila ngayon. Ikaw na mataas ang pangarap, ikaw na may gustong marating, hindi lahat gusto pumunta doon. Kaya habang paangat ng paangat, pakunti ng pakunti yan. At habang pakunti ng pakunti yan, dyan papasok yung na dapat all in ka. Habang pakunti ng pakunti, dapat lalo kang madiin na madiin. Ano ba yung all in? Ito yung mga early mornings, no? Or early morning meetings. Tulog pa yung manok, gising ka na. Tulog pa yung manok, nakapaglatag ka na. Tulog pa yung manok, no? Nasa biyahe ka na. Minsan, kasama pa rin dyan sa early mornings, yan yung mga late nights. Natulog na yung iba, humahataw ka pa. Tulog na yung iba, pinagtatawanan ka pa. Tulog na yung iba, nire-reject ka pa. Tama? Ito yung mga, pag all-in ka, ito yung mami-misunderstood ka. Ito yung akala nila, mayabang ka na. Kasi hindi ka na umaatin sa mga party, sa mga happenings, wala ka na. Wala ka na sa ibang reunion. Minsan nga, birthday mo na, wala ka pa rin. Diba? Maraming ibang tao, akala nila, iniiwasan mo sila, pero hindi na alam, ang pangarap mo, binubuo mo na. Brick by brick. Binubuo mo na yung pangarap mo, dahan-dahan. Kumbaga, yung pangarap mo, nakaguhit na. Matagal naman ang ginuhit. Kinukulayan mo na. Okay niyo po? So, minsan, sa pag-angat talaga, kadalasan talaga dyan, dahil kumukunti ang kasama mo, kumukunti na sa paligid mo, alam mo ba? Kailangan dyan, no? Cheerleader mo, yung sarili mo. Tao po tayo, may pakaramdam, minsan nadadown. Pero, kailangan, ikaw mismo na may katawan. Ikaw na mismo yung nagmo-motivate sa sarili mo. Sa ibang tao, mahirap yan. Pero pag may pangarap ka, may ambition ka, lalo ang focus mo, family mo, mga anak mo, nako, malulungkot tayo, yes, dahil tao tayo, pero saglit lang, move on agad. No? Alam niyo po, madaming tao gusto yung resulta,
Pero bihira ang may gusto ng hataw. Maraming iba, gusto lang kung ano yung meron ka. No? Gusto yung trophies. Ayaw dala yung trainings. Tama? So, alam nyo, ngayon 2026, sana ma-realize ng bawat isa. Panahon na para makabangon ka. Panahon na para yumaman ka. Panahon na para maging tunay ka. Panahon na para wakasan na lahat ng problema mo sa pera. Alam mo, ang M88, ano naman talaga to eh. Ito yung negosyo, walang taong pinipili. Kahit sino ka, ano background mo, ano pa ng pinanggalingan mo, ano man ang experience mo sa buhay, dito may chance kang bumangon. Dito, equal opportunity. Now, nasa sayo na lang yan, no? Kung kailan mo gusto tapusin lahat ng financial challenges mo sa buhay. Pero itong 2026, ang paniwala ko, itong taon na to, atin na to. Diyan, baka meron pa tayo dyan. Meron pa, boss. Meron dito ba nagtanong, boss, ay yung ano daw masasabi mo about delayed gratification? Kailangan no. Isa yan sa recipe para sa pag-angat sa buhay or pagbangon mula sa pagkakalugmok. Kailangan yan. Kasi, tignan mo parang ganito. Masarap ba yung beer? Masarap yan. No? Masarap yan lalo pag malamig na malamig. Pero po na-realize ko, yung beer ngayon, 2025, at yung beer nung 2002, nung nagsimula ako, parehas lang ang lasa. Tama? Yung mga mall na palagi mong gustong puntahan, tandaan mo, hindi aalis yan. Yung mall na yan, mall pa rin yan. Kahit nagpalit ang ilang presidente, yan pa rin yun. Tama? Anong point ko ngayon? Kumbaga, saka na muna yung luho ng katawan. Grind muna tayo. Kasi, ang oras, panahon, umaandar yan. Saan sa gusto mo ang oras aandar? Saan sa gusto mo aandar ang oras, magpapalit ang taon? Hindi mo papipigil yan. Di ba? Parang kahapon lang, January 2025. Parang kahapon lang, April lang, May lang. Pero ngayon, December na, oh. Tama? Wala nang isang linggo, Pasko na. Ang bilis lang. So, habang bata ka, iba yung galaw mo. Mabilis ka, may tikas ka, kahit magpuyatan tayo, kayang-kaya. Iba na. Kapag umedad ka na after 20 years, iba na yung galaw mo. So habang kaya pa ng katawan, kaya pa ng isip, binibigyan pa tayo ng Panginoon na makahataw, makaganap, dapat bira lang ng bira. Diin lang ng diin. Tama? Lahat ng challenges, sinaharap yan head-on. Sinasargo yan head-on. Kasi yung challenge na yan, ito po marami iba kasi pag challenging ang sitwasyon, misa kung ano-ano iniisip, yung iba, nalolow moral sila. Ulitin ko po, okay lang malow moral. Pero sana saglit lang. Kasi ang mabilis makarecover, ang mabilis mag-move on, yan ang panalo. Kasi kahit naman malungkot ka ng malungkot, ang sitwasyon same pa rin. Kahit iiyak mo ng iiyak yan, same pa rin. Akapin mo yung teddy bear ng mahigpit na mahigpit, same pa rin. So ano dapat gawin? Move on agad. Regroup agad. Tama? Now, sa postponed gratification, kumbaga, isasacrifice mo muna yung mga bagay na gusto mo. Kagaya minsan ng sports. Hindi naman sinabi na basketball player ka, bawal ka mag-basketball eh. Pwede pa rin naman. Pwede pa rin. Kaya lang, babalik pa tayo sa simula. Ano bang purpose mo? Mag-exercise ka pa rin. Tuloy mo pa rin. Kaya lang, may mga pagkakataon na talagang minsan pipiliin mo priority yung negosyo. Bakit? Kasi yung buhay mo ngayon, hindi na lang to para sa'yo. Bakit? Lalo kami pamilya ka na? May mga anak ka na, oh. Tama? Iba ka, may apo na eh. So ano ba ang goal mo? Ano bang priority mo? Tama? Pwede pa rin mag-sports. Mas maaga nga lang. Time management, pinakamahalaga din.
Walang sinabi na wag mong gawin yung mga gusto mong gawin. Walang sinabi na wag mong gawin na makakapagpasaya sa'yo. Pero tandaan niyo po, sa buhay, hindi pwedeng puro happiness lang ang priority mo. Yung mga, baka lang ma-misinterpret. Gawin po natin sa tayo masaya. Pero make sure, yung bagay na nakapagpasaya sa'yo, ay sana may kinalaman din sa pag-akyat. Kasi parang ganito, basketball. Masaya yan eh. Pero pwede bang puro basketball lang? Pwede bang puro laro lang? May pamilya tayo. Meron tayong pamilya na bubuhayin. May pamilya tayo na kailangan na makapag-impok ba? Na tayo ng bahay. Sana makabili ng kotse. Makapag-aras mga ng eskwelahan. So, ulitin ko po, minsan ipagpapalit mo yan. Pero ito maganda. Yung basketball court sa inyo, next week basketball court pa rin yan. Anytime, pwede mo pa rin gawin. Pero, goal muna. Goal muna. Tama? And also, syempre, yung mga party, gimmick ng barkada, ako po, dinaanan ko din po yan. Naging estudyante rin po ako. No, syempre, masarap nga naman bumarkada. Pero syempre, tignan mo rin yung sarili mo. Tama? May mga anak ka na. Alangan namang barkada pa rin. Tama? Negosyo muna. Kasi yung negosyo na yan, ulitin ko po, hindi yan para lang sa'yo. No, hindi lang para sa katawan mo yan. Para din yan sa mga mahal mo sa buhay na umaasa sa'yo. Diyan, baka meron pa tayo dyan. Baka maraming tanong ito interesting. Boss, ano daw ang masasabi mo sa mga downlines or business partners na medyo maraming excuses at saka reklamo? Yan. Ganito po. Una, ang excuses po kasi, ang excuses po kasi, walang value yan eh. No? Hindi mo yan pwede i-deposit sa savings account mo. Hindi mo yan pwede ipambayad sa mercury drug. Hindi mo rin pwede ipambayad yan sa ospital pag may emergency. Tama? Ang excuses, hindi rin tinatanggap sa eskwelahan yan, sa pagkakaalam ko. Sa cashier, sa restaurant, hindi pwede. Tama? So sa akin po, ganito. Meron kang hindi gusto, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Na-reject ka, nahihirapan ka, na-stranded ka, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Sagad mo lang. Kasi, pag tayo puro reklamo sa buhay, wala tayong na-accomplish eh. Kasi puro hate. Pero minsan, bago tayo magreklamo, etong kamay na, etong daliri na to, tuturo mo sa sarili mo. Bago tayo magreklamo, tatanungin muna rin sa sarili natin, ginawa mo ba yun dapat? Kasi maraming iba, instead na tanungin yung sarili nila, kung ginawa nila yung lahat ng dapat gawin, mas pinipili pa nilang magreklamo. Tuloy mo lang. Kasi kung nahihirapan ka, marami rin nahihirapan. Parang araw lang yan eh. Huwag kang magreklamo sa init kasi summer. Kasi lahat, yung araw na tumatama sa'yo, yan din yung araw na tumatama sa akin eh. Magreklamo ka sa araw o sa init kung yung araw sa batok mo lang nakatutok. Tama? Bakit yung iba nagagawa? Kung baga, gawin natin challenge, instead na puro reklamo tayo, no? Gawin natin siyang inspirasyon. Gawin natin siyang fuel. Gawin natin siyang bagay na parang vitamins ba? Para lumakas tayo lalo. Kasi minsan, hindi ka naman ini-invalidate yung mga reklamo. Kaya lang kasi kung ang reklamo mo, napagod ka lang. Guys, mas nakakapagod yung mawala ng pera. Kung hindi na reklamo mo lang yung ulan, huwag ka mag-alala, umuulan din sa amin. Umuulan din sa iba. Iba nga, nalulubog sa bahay. Kaya lang ang buhay, kailangan mo talagang ganapan eh. Kailangan mo magkaresulta. Ang binibilang sa buhay, sa mga awards, ang binibilang dyan, output. Ang binibilang dyan, result. Kasi kung ang reklamo ay may halaga, sasama na ako sa iyo. Magreklamo na tayo magreklamo. Lahat ng bagay, pwede mo mahanapan ng problema eh. Lahat ng bagay, pwede mong hanapan ng ng ikarareklamo. Halimbawa, nakita mo yung kaibigan mo, dahil mas masama ang timpla mo, pati ilong niya na napakalaki, napansin mo. Nakuha mo?
Pati amoy niya, napansin mo. Ang sa akin, ang hanapin, ang tignan mo lagi opportunity. Ako po, dati, nung nagko-commute pa ho ako, hindi naman no lahat ng jeep sinakay ako, lahat ang pinara ko eh. Hindi naman no lahat ng bus sa terminal inabutan ko eh. Naiiwan din ako. Minsan, di rin ako nakakasakay. Pumila ka ng mahaba. Hindi ka pala makakasakay. Sa airport. Hindi naman lahat ng maagang alis umaabot sa airport eh. Kasi may mga bagay na hindi inaasahan. Alam mo, iniisip ko na lang, yung kabilang side. Isip na magreklamo ako dahil wala naman mangyayari. Magreklamo ako ng magreklamo, walang mangyayari, walang resulta dyan. Stress ka pa. At pag sobrang stress, nakakapangit pa yan. Kaya niyo po? So, inisip ko na lang, hindi ako sinakay sa jeep na yan kasi baka mabangga pag sumakay ako. Sinave lang ako ng Diyos. Kaya niyo po? Kaya hindi ako nakasakay sa bus na yun. Kasi baka sa highway ma-flat. Lalo ako madali sa lakad ko. Ganun bagay lang iniisip ko. Kasi sabi ko nga, guys, ang reklamo, walang magandang pupuntahan. Lalo na kung hindi mo naman talaga nagawa yung mga dapat mong gawin. Hindi ko po ini-invalidate yung pakiramdam ng bawat isa. Kaya lang, ikaw naman, I'm sure adult ka na, nasa tamang pag-iisip na. Alam mo naman eh, tama, ano ang valid sa hindi. Pero sana, piliin pa rin po natin na maging objective tayo, no? Sa mga bagay-bagay. Kasi lahat ng bagay pwede mong silipan. Pero sabi ko nga, no, may mga bagay talaga na hindi mo kontrolado. At ang mga bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong isipin. Kasi hindi mo siya kontrolado, mai-stress ka lang. Ako po, ngayon po ginagawa ko ganito. Pag meron akong mga bagay na, siyempre, nagkakaproblema rin tayo, may mga pinagdadaanan din tayo, hindi mawawala sa tao yan. No? Alam mo pag hindi nangyari, hindi ko kontrolado? Go, Lord, bahala ka na. Lord, isubmit ko na lahat sa ito. Bahala ka na. Hindi ka naman kontrolado yan. Ikaw na bahala. Ganun, magaan. Magaan sa loob. Kasi hindi mo kontrolado. Bakit mo pa problemahin yung mga bagay? Hindi mo kontrolado. Tama? Ang problemahin mo lang, ang isipin mo lang, yung kaya mo kontrolin. Now, pagka inis ba, may nangyaring, ba, kung didesisyonan mo ba, kung pupuntahan mo ba yung invite mo? O hindi, kasi malayo? O yung kontrolado mo yon. Now, focus ka sa goal. Ang isipin mo yung premyo. Ang isipin mo yung dulo. Pero, bago ka makarating sa dulo, may pagdadaanan ka. Matatraffic ka. Sana hindi. Di ba? Mauulan, minsan mapaflat yung gulong. Pero, aabot ka pa rin. Ang point simple, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Diyan, ano pa? Baka meron pa tayo dyan. Ang haba pa rin listahan, O, ito, boss, may nagtanong, paano i-handle ang mga negative na relatives or partner? Yan ang paborito ko. Yung ganyan. Ganito yan, guys. Negative. Negative yan, hindi dahil ayaw na lang ng pera. Ipagpasalamat mo na negative sila. Wala kang ibang gagawin. Lalo may mga ganyan, wala kang ibang gagawin kundi galingan. Wala kang ibang gagawin kundi diinan ng diinan ng diinan. Masakit ulo mo? Diinan mo. Tama? Puyat ka? Hatawin mo. Tama? Nire-reject ka? Mas hatawin mo ng todo. Tama? Pinagtatawanan ka? Very good. Hatawin mo. Inindiyan ka? Very good. Hatawin mo. Diinan mo lalo. Alam mo, ipagpasalamat mo yan, no? Eto, yung iba din naiintindihan pa masyado to yung sasabihin ko. Yang mga nagne-negative sa'yo, ipagpasalamat mo yan. Padala ng Diyos yan eh. Padala ng Lord sa'yo yan. Sinusukat. Sinusukat ka lang. Kung karapat dapat ka ba sa lahat ng nagdadasal mo. Sinusukat ka lang kung karapat dapat ka ba talaga. Kung okay ka ba o deserving ka ba sa mansyon na hinihingi mo. Di ba gusto mo ng sports car? Susukatin ka talaga. Ito pa yan. Madalas, kamag-anak mo talaga, negative. Pero, huwag mo ikagagalit.
Okay? Dalawa pwede mong gawin. Hindi mo kontrolado. No? Hindi mo kontrolado. Ano sasabihin nila sa'yo? Lahat na sasabihin sa'yo, gagawin. Hindi mo kontrolado yan. Pero dalawa ang pwede mong gawin. Una, umiyak o ma-inspire at humataw. Umiyak o ma-inspire. Umiyak o humataw. Pili ka lang. Dalawa lang yan. Tama? Alam nyo, yung mga yan, tinitignan lang niya kung hanggang saan ka. Lalo, kapatid ng asawa mo. Lalo, magulang ng asawa mo. Tinitignan lang yan kung matikas ka ba o iyakin ka. Tama? I-prove mo na matikas ka. Sa buhay, lagi mo dapat pinapakita na matikas ka. Lagi mo pinuprove yan. Hindi pwede puro yaw-yaw. Hindi pwede puro banta. Hindi pwede puro amba. Hindi pwede puro announcement lang. Hindi pwedeng puro plano lang. You execute na huwag titigil hanggat walang resulta. Tandaan niyo po, ang Diyos hindi bulag. Pag deserving ka na, bubuho sa'yo lahat yan. Eto pa maganda, yung plano mo. Pag nakita ng Diyos na talagang deserving ka na, yung plano mo, maliit pala yan. Naalala ko dati, ang gusto ko lang naman dati, Honda Civic eh. Yun lang naman ang talagang goal ko. Sino mag-aakala? Ferrari pala ibibigay. Sino mag-aakala? Lambo pala ibibigay. See? Minsan, yung plano mo, ang ipinipilit mo. Pero mas malaki pala yung plano ng Diyos para sa'yo. Tandaan niyo po, madaming, sa pag-angat, grabe ang pressure niyan. Parang aeroplano. Di ba? Di ba ang loob ng aeroplano pressurized kasi sobrang taas niya na. Sobrang taas ng lipad. Pansinin mo, kapag nasa taas ka ng condo, 50th floor, 60th floor, wala namang ganong pressure sa tenga yan eh. Pero pag nasa taas ka na, nasa ibabaw ko na ng mga clouds, iba na ang pressure nakakabi. Para din sa ano, di ba? Para din sa diving. Pag sobrang lalim, iba ang pressure. Ganun talaga. Sa pag-angat, mape-pressure ka. Ano ba ang pressure, sa totoo lang? Pwede mo maging kaibigan, pwede mo maging kaaway. Iba, pag nape-pressure, ginagawa ng dahilan, pressured ako, ayoko na. Natural. Gusto mo umangat, di ba? May pressure talaga. Gusto mo ng Land Cruiser? Gusto mo ng GTR? Gusto mo ng travel sa Amerika? Gusto mo ng Ferrari? Gusto mo ng extra house? Gusto mo ng 20-door apartment? May pressure para bago makarating dyan. Alam niyo yung pressure? Kaibiganin mo. Yung pressure, gamitin mo yung pressure, pabor, papunta sa'yo. Paano? Challenge mo sarili mo. Challenge mo. Dati kasi naalala ko, nung distributor pa ako, long time ago. Dati pa kasi akong top 1. At sabi ko sa sarili ko, pag hindi ako nakaulit, tsambalero lang pala ako. Pag hindi ko naulit, laos na pala ako. Sinasabi ko sa sarili ko, pressure yun eh. Pressure yun. Nangyari. Kaya lang, siyempre, hindi pa rin na-pressure ka lang. Kasama dyan yung gaganapan mo talaga. Kailangan prove the critics wrong. Ipagpasalamat mo na marami na may pressure sa'yo. Ipagpasalamat mo na maraming negative sa'yo kasi sinusubukan ka lang. Pag walang ganyan, walang kwenta buhay. Walang challenge eh. Walang challenge. So, kami, ano man ang narating namin sa karera namin, sa mga buhay namin, malaking part po nito, utang po namin sa mga negative. Malaking part po nito, utang namin sa mga umindyan, sa mga lumait. Utang namin to. Sa lahat ng kumontra, nanira, utang namin to. Di ba ang sarap sabihin sa entablado, salamat sa mga negative, kasi kung di dahil sa inyo, hindi ko gadalingan. Di ba ang sarap nun, na darating sa buhay, sasabihin mo yan. Alam mo, gusto lang naman ng mga negative, nagalingan mo eh.
Hindi mo lang gusto yung mga sinasabi nila. Pero yung mga negative na yan, dapat namahal natin yan. Kasi ulitin ko, isa lang ang gusto ng mga negative. Nagalingan mo. Kasi kaya mo naman. Tama? Kasi pag nagpadala ka sa salita nila, nagpadala ka sa mga sinasabi, sa mga sinasabi nila, no? Hindi ka pa deserving. But ulitin ko sa'yo, kaya mo to. Maganda nga, maraming negative eh. Maganda nga, no? Marami na may pressure eh. Maganda yan. Kasi yan ang mga taong silently, secretly, na pumapalakpak habang hindi ka nakatingin. At eto pa, based on your experience, yung mga negative, hindi negative yan. Hindi negative yan. Pag yan napatunayan nilang mali sila kasi nagkaresulta ka, guys, sila mismo ang kukontak sa'yo. Ilagay mo ako sa times 3 mo. O dyan, baka meron pa tayo dyan. Wala pa, boss. Wala pa so far. Wala pa so far. Ano nyo, guys, ganito lang. Ngayon 2026, focus sa sarili. Focus sa sarili, dahil sa pamilya. Diin ang diin. Diin ang diin. May pagdadaanan. Wala exempted. Marireject, pagtatawanan. Wala exempted. Talagang dadaanan yan. Ako nga po, kung ako lang po ang tatanungin, gusto ko sana ngayon, ma-reject ka na. Hindi dahil nag-wish ako ng masama sa'yo, o nag-wish ako na mahirapan ka. Kaya ko nabanggit yan, kasi gusto ko mag-grow ka kagad. Kasi, dyan tayo mag-grow sa pressure. Diyan tayo mag-grow sa mga challenges na yan. Diyan tayo mag-grow sa mga negative. Alam mo, sa mga top earner nandito nakikinig ngayon, no? Yung mga negative na yan, malaki na itulong sa iyo yan. Kaya, pag may mga ganyan, no? Kailangan, sana, i-prove mo sa kanilang lahat na mali sila. Dahil grabe ang result mo, ginagawa mo yan hindi para iyabang na grabe ka. Ginagawa mo yan kasi meron kang pamilyang dapat buhayin ng maluwag. Tandaan po natin, minsan lang tayo mabubuhay. Sasarapan na dapat natin. Ang buhay hindi mo pahabaan. Hindi mo pahabaan yan. Pasarapan yan. Alam nyo, kahit ano pa man pinanggalingan mo sa buhay, kung dati kang mahirap na mahirap, tandaan mo, ang laking pag-asa ang binibigay ng maximum 88. Dito kahit sino ka, pwede ka kumita ng malaki, pwede ka magkakotse, pwede ka magkabahay, pwedeng sumarap ang buhay ng pamilya mo at dito pwedeng maiba ang kwento mo. Alam niyo po, basta lagyan nyo lang ho ng deadline. No? Lagyan nyo lang ho lagi ng deadline sarili mo. No? Tuloy lang. Sa buhay, itong buhay natin na to, hindi magiging perfecto buhay natin. Hindi laging patag ang daan. No? May bako-bako, may panikihuli-ko, no? Pero piliin nating manalo. Piliin nating ipanalo yung buhay natin para sa pamilya natin. No? At para manalo tayo, tandaan po natin kasama dyan ang mga kontrabida. No? Alam niyo po, ang winning nagre-require ng lahat-lahat sa'yo. Effort, patience. Nagre-require. Yung winning, ang dami hinihiling sa atin yan. Pero alam mo, ang winning, walang ipinapangako sa dulo kung mananalo ka ba talaga o hindi. Para kang nag-sprint na hindi mo alam kung saan yung finish line. Pero ang tanong, willing ka bang tamakbo ng matulin? Willing ka ba mag-sprint? Kahit hindi mo alam kung gaano kalayo? Kaya mo bang humataw? Kahit walang guarantee na mananalo ka? Tuloy mo lang. Sagad mo lang.
Dahil pag natapat sa'yo ang blessing, ulitin ko sinabi ko kanina, pag binuho sa'yo yan, mas malaki pa sa plano mo, mas malaki pa sa inaakala mo. Diyan, baka meron pa tayo dyan. Wala pa, boss. Wala pa. Oh, yung iba parang nasak pa ata sila. Guys, 2026 na. Kaya natin magdesisyon. Kaya natin magdesisyon kahit minsan mahirap yung decision mo. Hindi ho madali umasenso sa totoo lang. Hindi ho madali. Kasi kung madali yan lahat dapat umasenso na. Kaya lang kasi pag gusto mong manalo sa buhay, gusto mong umasenso, gagawin mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan. Ano ba yun? Extra mile. Kung yung iba humahatid ng 3 hours, 5 hours ka. Kung iba humahatid ng training, 1-2 beses, gawin mo 4 yun sa'yo. Yung iba, kapag may party, instead humato, party muna. Huwag mo rin yung party. Parang ganito. Sampalong ko po kayo, ha. Alam nyo, after this, ngayon po kasi Christmas party po ngayon. Dito po sa Manila. Pero alam nyo, hindi po ako ng Christmas party. Kasi pagtapos sa pagkatapos po nito, takba po kami ng Calamba, Laguna. Pagkatapos ng Calamba, Laguna, mga 2 hours yun, 2 hours, Southwoods naman, sa Binyan, Laguna. Grabe, no? Pagkatapos nun, mga alauna na madaling araw, uwi, tulog, empake, puta ng Cebu. Grabe, no? Maraming tao ngayon lahat sa Christmas party. Okay lang yan. Alam mo bakit? Kasi pag sabog na yung grupo, kahit araw-araw tayo mag-Christmas party, pwede na. Tama? Kasi ano ba ang goal? Sumabog M88, sumabog yung grupo. Todo. Pero minsan, alam nyo may dagdag ko lang po. Minsan kahit anong hataw mo, kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, minsan hindi maiiwasan, ma-attrition ka. Hindi maiiwasan. Minsan naubos yung grupo mo. Okay lang yan. Sagad mo lang din. Mas tuloy mo. Bakit? Pansinin mo may nakita ka bang puno na hindi naglagas? Maraming puno, no? Naglalagas yan. Parang damuhan. Merong season. Brown lahat yan. Maraming season yung field, brown lahat, putik-putik, pangit tignan, dry lahat. Pero saan sa gusto mo, darating ang panahon, green ulit yan. Parang yung puno sa bahay nyo. May puno sa bahay nyo, may mga araw naglalagas yan. May mga araw, di ba? Nagkalat ang dahon sa baba, sa sahig nyo. Pero ulitin ko, sa ayaw at sa gusto mo, yung nalagas sisibol ulit. Kasi, yung puno, pirmeng nakatayo. Ganun lang din siya. Kailangan lang tuloy-tuloy. At pag na-attrition ka, gawin mo laging challenge. Basta ganito. Pag merong mga bagay na nangyayari sa'yo na hindi pabor, tuloy mo lang, gawin mo lang siyang challenge. Tama? Gawin mo lang challenge. Gawin mo siyang bagay na nagpapalakas sa'yo. Mas lalo mong galingan. Guys, sa buhay, tuloy-tuloy lang. Hindi ka mapupunta rito, ito hindi para sa'yo. Tayo po may pagdadaanan, pero sure, kayang lampasan. Na-down ka man sa buhay, sure makakabangon. Basta, desisyonan mo lang at kikilusan mo. Alam niyo po, etong 2026, excited po ako sa mga magkakakotse, excited po ako sa mga makakabili ng bahay, excited po ako sa mga makakasama sa mga travel natin, excited po ako sa mga magkakakotse, excited po ako sa mga nalugmok sa buhay, na biglang makakabangon, excited po ako sa lahat ng improvements na pwedeng mangyari sa atin. And sa mga sa mga breadwinners, sa mga padre de pamilya, tandaan po natin, itong buhay natin ngayon, hindi po ito para lang po sa atin
Meron tayong pamilyang nasa balikat natin. Ilaban po natin sila. Piliin po natin ipanalo ang laban ng buhay. Kasi nga po, itong buhay natin, hindi lang po ito para sa atin. Para sa pamilya rin po natin. O baka meron pa tayo. Pwede ho magtanong ha. Pwede nyo lang ho si Jab. Kung meron pa gustong gusto nyo daanan ko. Also, meron pa ho tayong meron pa ho tayong sitwasyon sa buhay pala na minsan ginawa mo naman lahat. Ako nakaka-relate kayo ha. Feeling mo ginawa mo lahat, tinodo mo. Pero di nagka-result. Nangyari ho ba sa inyo? O kung nangyari sa inyo, normal lang yan. Tuloy mo lang. Diin mo lang. Sa buhay walang swerte. Blessing, yes. Pero alam nyo, lumalabas lang yung mukhang sinuwerte pag diniinan mo ng hataw. No? Lalabas ang blessing, hatawin mo muna. Alam nyo, sa buhay, maski anong lungkot mo, kung inaantok ka ba, kung malakas ba ang ulan, kagaya ngayon, kung lumindol ba, kung pakiramdam mo ba na pagsakalubong ka ng langit at lupa, hataw mo kahit ganyan ang pakiramdam mo. Ulitin ko po idiin mo, ihataw mo, kahit pagod ka, kahit malungkot ka, kahit sinisipong ka, kahit inaantok ka, kahit malakas ang ulan, kahit pakiramdam mo. Pinagsakalubong ka ng langit at lupa, ituloy mo lang. Tuloy-tuloy mo. Bakit? Ang tawag dyan disiplina. Sa pag-angat, yan ang disiplinang ine-expect sa'yo. Gusto mong umasenso? Gusto mo yumaman? Disiplinado ka dapat. Alam mo, mananalo ka naman eh. Magiging kampiyon ka naman eh. Basta, humahataw ka kahit walang nakatingin sa'yo. Humahataw ka kahit walang pumapalakpak sa'yo. Humahataw ka kahit walang bumabati sa'yo. Walang pumupuri sa'yo. Tanda mo, hindi mo nila purihin lahat ng effort mo. Hindi ka man palakpakan araw-araw. Tandaan mo, ang Diyos hindi bulag. Kita ka niya. Pag deserving ka na, ibubuo sa'yo. Alam mo, kailangan mong idiin, kailangan mong makuha yung goals mo, kailangan mong ipanalo ano man ang sitwasyon. Kailangan mo mag-decide kung gusto mong manalo. And also, siyempre, wag mo lagi pagdasal. Pag pinagdasal mo na, sure ibibigay sa'yo. No? Sure ibibigay sa'yo. Pero sa pagpapanalo ng buhay, madalas, malungkot yan eh. Madalas, mag-isa ka lang, kakampi mo yung sarili mo. Madalas, kakampi mo yung misis mo lang. Pero most of the time, ang kakampi mo, sarili mo lang. Sarili mo lang ang magpapamotivate sa'yo. Sarili mo lang yung mang-i-inspire sa'yo. Sarili mo lang gagawa ng goal sa'yo. Ituloy mo lang. 2026 na. Marami tayo pinagdaanan. I'm sure natuto tayo dyan. Tandaan nyo po, ang treatment ko po kasi hindi talo eh. Lesson. It's either I learn or I win. We learn or we win. Kaya natin ipanalo to. Ang mahalaga, kailangan mag-decide tayo. No? Marami lang po talagang pagdadaanan. Pero tuloy-tuloy lang. Alam nyo ang maganda? Napakaganda ng products po natin. Yung products po natin, pag na-demo, sigurado, imposible din nila magugustuhan. Sigurado talagang kaya nga nito, di ba, yung pipar natin, pag dinedemo sa muriatic acid, pinapahid sa balat. Never naman ako nasugatan eh. Never nga nasa... Tsaka sila nilalagay ko talaga yung kamay ko ha. Sa mga nila pa nakakaalam ng demo, tanong nyo po sa apply ninyo, tanong nyo sa mentor ninyo, para matutunan din nyo po. Itong 2026, i-decide na po natin na ito ay ating magiging taon. Ang success ng M88, success po ng lahat. Sabi ko nga po kanina, excited kami sa makakikita ng malaki. Excited kami
sa mga taong mababawas sa mga commuters kasi magkakakotse na sila. Excited ho kami sa mga anak na dating public school na ngayon malilipat na sa private school. Excited po kami sa mga taong hindi pa nakapag-travel na because of travel points ay makapag-travel na. Alam niyo po, tuloy-tuloy lang po natin. Ang Diyos hindi bulag, pirming nakatingin. Diyan, baka meron pa tayo additional Boss, meron dito. Ginaganahan pa ako May question dito. Sabi niya, boss, meron akong downline na nahimlay pero gustong bumalik kaso nahihiya. Ano pwedeng advice? Ako ang gagawin ko dyan, pupuntahan ko sa bahayan. Alam mo, may mga tao talaga na alam mo minsan, maraming nahihimlay o tumitigil, hindi naman dahil ayaw nila ng ayaw nila dahil ayaw nila ng pera o maybe tamad sila. Minsan, tayong mga upline, ulitin ko, etong daliring to, huwag mo isisi sa kanila, kasi tamad yan, kasi ganun yan, di marunong yan. Wag! Bago mo pagalitan, dahil hindi marunong mag-present, eto ituro mo muna sa mukha mo. Sa sarili natin, tinuruan ko ba siya? Kasi pag hindi mo siya tinuruan, baka hindi na siya dapat pagalitan. Kasi trabaho po nating mga upline, nating mga mentor na magturo. We should learn and teach. Learn and teach. Ama? Ba't di siya marunong mag-demo? Bakit tinuruan mo ba? Ama? Maybe tumigil kasi baka kulang ka sa guidance. Ako gagawin ko, diyan pupunta ko sa bahayan. Oo. Kailangan mo silang akapin. Kasi maraming ibang tao na na minsan nawawalan ng gana pag naramdaman nila mag-isa sila. Na tayong mga upline, no? Trabaho po natin na akapin sila, papasok sa grupo, mangarap ulit, no? Buhay yung ambisyon sa buhay. Kasama po sa trabaho natin yan. Kaya ang pagiging upline, hindi yung biro. No? Kasi, yung pangarap ng mga leaders mo, pangarap ng mga downlines mo, bago man o luma, lagay mo sa balikat mo. Lagay mo dito. Kailangan tayong mga upline. Papaniwalain natin ang bawat isa na kaya nila. Kasi alam mo bakit? Bihira ang mga taong ganyan. Sa labas, mga tanong nyo lang to. Yung mga normal nyong kaibigan, ilang kaibigan mo ang bine-brainwash ka na kaya mo? Ilan? Sana meron. Sana madami. Pero masakit, sa totoo lang, marami dyan, dinadown ka. Pag meron kang sinisimulan. Tayong mga upline, sorry po sa term ko, i-brainwash natin sila. Kumbinsin natin sila na maniwala sila sa sarili nila, na kaya rin nila. Kasi kung nagawa ng iba, kaya rin nilang gawin. Anong dahilan para hindi? Tama? Dalawa mata, dalawa tenga, kamay, no? May malaki ilong, may malitang ilong. Di ba? Kaya. Walang dahilan para hindi magawa. At alam nyo, sa dulo, pag yung leaders po natin, downlines natin, na kung mismong maniwala sila sa sarili nila, sa dulo, pag maganda na bahay nila, magaan na ang buhay nila, bahala na ang Diyos magbalik sa atin. Ulitin ko po trabaho nating mga upline, naparamdam sa kanila, ituro sa kanila, papanawalain sila na kaya rin nila. No? Yung mga gustong bumalik, kabalikin mo, huwag mawain. No? Yung pa rin lang relasyon, pero ang sigurado dyan, sa pagbalik niyan, maisip din nila o natin ng grupo kung saan tayo sumobra, nagkulang. And then we adjust. Tandaan niyo po, walang masama magsimula ulit. Walang masama bumangon. Walang masama, no, sumubok ulit. Walang masamang maniwala na kaya mo ulit. No?
Kasi alam niyo po, ang buhay ng tao, minsan, iba-iba sitwasyon eh. Baka noon, hindi niya pa ma-realize na kailangan niyang hatawin. Na kailangan niyang ipanalo yung buhay. Kailangan niyang ipanalo. No? Pero baka ngayon na-realize niya na. Akapin mo lang ulit papasok. Tama? Marami na hong nangyaring ganyan. Bumalik sa M88, pagbalik, top end agad. Marami ibang bumalik na aminado naman nagkulang. Ang nagkamali, okay lang yan. Tandaan niya po natin, tao tayo. Ang pagkakamali ay normal. Ang mahalaga kung paano ka babangon, paano ka magsisimula ulit. Huwag susuko. Diyan, pa-check, baka meron pa. Wala na boss, okay naman. Okay na tayo? So guys, bago ko tapusin to, bati lang ako ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sana po, mag-decide na po tayo ngayong 2026 na ipanalo yung laban. Huwag kayong mag-aalala. Ang company laging nandito. Doc Pat, Ma'am Bing, si Vanny, ako, Willis Chavez, Ma'am Cheche. No? May kailangan, magsabi lang po sa amin paano kami makakatulong. Tandaan niyo po, ang tagumpay niyo, tagumpay namin. At sa tagumpay ng M88, kasama ang lahat. Maraming salamat po and more power sa lahat ng grupo. God bless us all.